May mabibigat na bato para lumubog. Yan ang ibinunyag ng Philippine Coast Guard ngayong hapon sa mga natagpuan nilang sako sa Taal Lake na may mga buto kaugnay sa mga nawawalang sabungero. Magandang gabi, ako si Ann Asis Carilo. Mapapanood tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74, Sky Cable Channel 33 at Samsung TV Plus. Simulan na natin ang Agenda Weekend. Sinkers o mabibigat na bato kabilang sa mga na-recover sa sako na naglalaman ng buto ayon sa Philippine Coast Guard. Coast Guard pumalag sa bansag na tanim ebidensya sa paghahanap sa mga nawawalang sabungero. Mga barko ng Pilipinas sabay-sabay bumusina para sa 9th anniversary ng panalo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Mahigit 10 seafarers mula sa pagpapasabog sa MV Magic Seas pauwi na. Bansang Denmark may panukala laban sa paggamit ng iyong mukha sa mga tinatawag na deepfakes. At OPA superstar Park Seo-joon pinakilig ang mga Pinoy fans. Kabilang ang tinatawag na sinkers o pabigat gaya ng bato sa mga na-recover na sako ng buto ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake. Pumalag rin ang PCG sa mga patutsada sa social media na tanim ebidensya ang nakukuha nilang mga sako. May Agenda Weekend Report si Joash Malimban live mula sa Laurel, Batangas. Joash, ano ang latest updates there? PCG kanina na may mga kasamang pampabigat o bato, yung mga na-recover na 2 sako kanina sa ikalawang araw ng search and retrieval operations dito sa may Taal Lake. Kabilang sa mga sinker na ito ay matatalas daw na mga bato na posibleng nag-cause din ng pagkasira ng ilang mga sako na pinaglalamanan ng ayon sa PCG ay mga suspicious objects. Paninindigan ng PCG itong mga na-recover na mga sako, in total ay 5 na, ay hindi daw tanim ebidensya. Hindi kami mag-aaksaya ng panahon dito at nung risk, nakita nyo yung risk, no? Lalo na sa mga divers namin, kung ganun lang yung appreciation namin sa paghahanap. Walang tanim ebidensya sa paghahanap ng missing sabongeros. Yan ang pinanindigan ng Philippine Coast Guard matapos mahanap ang 2 sakong naglalaman umano ng suspicious objects kahapon. Ayon kay Commodore Jeronimo Tovilla, gutay-gutay na ang mga sako nang matagpuan ito ng technical divers. At kinailangan pa umanong ibalot sa isang fine mesh net para ligtas na maiangat mula sa ilalim ng lawa ng Taal. Doon sa depth ng 70 at yung 50 kanina, gutay-gutay na yung sack. The sack, no, containing whatever it is na nandun, kinoberan lang natin siya ng net, if you could just imagine. Para, again, pag inakyat mo, hindi siya kakalat. Kasi tubig yan eh. Noong Huwebes, kinumpirma rin ng DOJ na may natagpo ang isang sako sa lakebed ng Taal na naglalaman ng mga sunog na buto. Wala pang kumpirmasyon sa kasalukuyan kung sa tao ang mga butong nakita. Usap-usapan sa social media kung bakit umano mukhang malinis at bago ang sako na pinagpapatungan ng mga nakitang buto sa mga inilabas na larawan. Paglilinaw ng PCG. Siyempre, yung sako na pinaglalabanan nung unang nakita, purong-puno na siya ng lumot. So, then burned the objects pa na sa loob. So, in order for the investigating team to appreciate, makita yung laman, ipinatong siya sa mas malinis na sack na nandun din sa area. Kasi hindi mo siya mapipicturan, marirecord.
Mensahe ni Commodore Tuvilla sa mga may agam-agam umano sa mga isinasagawang operasyon. Kami, yung aming puso at isip, talagang linalagay namin dyan. Every time we do the dive, nakalagay yung kalahati ng katawan ng mga divers namin sa peligro. So, hindi ito biro-biro at kailangan bigyan ng spekulasyon yung effort ng ginagawa. Ayon sa PCG, magtutuloy-tuloy pa rin ang search and retrieval operations para sa mga labi ng missing sabongeros na ayon sa whistleblower na si Dondon Patidongan, dito sa lawa ng Taal makikita. Wala pang kumpirmasyon kung ano yung iba pang mga laman specifically ng mga na-recover na sako ngayong araw bukod dun sa mga sinabi ni PCG Commodore Tuvilla na mga pabigat o mga bato. Pero kasalukuyan na raw itong na-turn over sa SOCO para sa forensic investigation. Joash, may binigay ba na timeline kung kailan natin makukuha ang results ng forensic exams dito sa mga nahanap sa mga sako, laman ng mga sako? Walang specific na timeline pero nang tanungin natin dito si ASEC Mico Clavano o si DOJ ASEC Mico Clavano kahapon ay 24 to 48 hours daw yung kakailanganin para ma-certify kung yung mga na-recover na buto ng Huwebes ay certified na tao. Pagkatapos daw nito ay dadaan sa DNA analysis nang sa gayon ay ma-cross-check kung ito bang mga na-recover na mga buto na ito ay magmamatch doon sa DNA ng mga kamag-anak ng mga missing sabongero. Pero yung iba kasi na na-recover mula kahapon pati ngayon ay hindi pa natin alam or wala pang confirmation kung nasang agency ito pinadala at nasang level na ng forensic investigation yung dinadaanan ng mga ito. Kanina lang, tinurn over sa SOCO yung mga na-recover na sako ngayong araw pero hihintayin pa natin yung determination ng SOCO kung itong mga na-recover na mga sako o yung mga contents nito ay mga buto ba ng mga tao o kung ano man yung mga laman pa nito. Right. So ano ang magiging next move ng Coast Guard? Patuloy ba ang technical diving activity bukas kahit Sunday? Oo, sabi ng PCG kanina, ito raw kanilang technical diving operations ay tuloy-tuloy na raw, araw-araw na raw ito kahit Sunday as long as the weather permits. Yan yung sinabi ng PCG kanina. So as long as hindi naman daw ganun kalakas yung ulan o ganun kalakas yung hangin at hindi ganun kalakasan yung underwater current dito sa Taal Lake ay magpapatuloy yung kanilang technical diving operations. Joash, mas extensive na ba ngayon yung search operations dyan sa Ground Zero? Mas malayo na ba yung na-cover na area? And gumagamit na ba sila ngayon ng new technology like yung mga deep diving drones na sinasabi? Ngayon kasi ikalawang araw pa lang ng search and retrieval operation. So from the search location kahapon, nag-move lang sila ng 20 meters away from that para sa kumbaga sa next na location ng kanilang pag-searchan nitong mga labi na mga umano'y missing sabongeros na nandito sa Taal Lake. Doon naman sa mga technology, pauna nang sinabi ni DOJ Secretary Boying Remulla na sumulat sila sa Japan para mag-ask ng technological assistance para dito sa gagawin ngang retrieval operations. Kasunod pa niyan, meron na rin daw cooperation with DENR para sa mga susunod na araw ay magkaroon ng mapping system, pati na rin yung sonar technology na kinakailangan nang sa gayon ay mas mapadali yung pagsa-search ng ating mga technical divers. Kasi nabanggit ni PCG Commodore Tuvilla kanina na ngayong araw daw nag-iba yung karakteristik ng tubig dito sa may Taal Lake dahil zero visibility na compared doon sa kahapon na kapag 1 metro yung layo ng diver ay nakikita niya pa yung kanyang hinahawakan. Pero ngayon, zero visibility na raw yung tubig at maaari pa raw itong magbago sa mga susunod na araw. Alright, maraming salamat Joash Malimban, nag-uulat live mula sa Laurel, Batangas. Bukod sa na-identify ang 15 pulis, ang DOJ mayroon pang tinitignan na 25 to 30 na miyembro ng PNP na posibleng dawit sa pagkawala ng mga sabongero. At base sa intelligence ng ahensya, may kinalaman umano ang drug war ni former President Rodrigo Duterte sa kasong ito. Narito ang report ni Ivy Reyes.
This investigation is not at all personally driven or directed at any particular group of persons. Ito ay ebidensya lamang. Nadadawit man ang pangalan ni business tycoon Charlie Atong Ang at actress na si Gretchen Barreto, nilinaw ng Justice Department na hindi sila nakatuon sa iisang tao lang. Pero sa lahat ng witnesses sa kaso ng mga nawawalang sabongero, tingin ng ahensya, credible ang mga pahayag at isinumiteng dokumento ni Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Dahil sa mga narekobe na sako ng buto sa Taal Lake nitong mga nakaraang araw, sinabi ni DOJ Undersecretary Raul Vasquez na mukhang hindi na lang basta haka-haka ang statements ni Totoy ngayong may mga lumilitaw na hinihinalang ebidensya. Yun nga lang, bagamat ilang linggo nang umuugong ang balitang ito, hanggang ngayon wala pa ring formal na reklamo mula sa kahit na sino kaya't hindi mabuksan ang formal na investigasyon. Sa Lunes nakatakdang maghain si Totoy ng reklamo laban sa mga pulis na nabanggit niyang sangkot sa kaso. Sa panayam ni Justice Secretary Boying Remulla sa On Point ng Billionaire News Channel, bukod sa 15 identified cops, mayroon pa silang tinitingnan na 25 to 30 na posibleng dawit sa pagkawala ng mga sabongero. Base sa intelligence nila, may convergence umano ang drug war ni former President Rodrigo Duterte at ang kasong ito. Paglilinaw naman ng DOJ ngayong araw, don't put too much color into words. Mahirap kasi mag-speculate lalong-lalo na ngayong dumadami ang mga anggulo. Everything is fluid eh. Sa ngayon kasi, yung numero nga na 15 na sinabi, yan ay initial lamang eh. Potentially, habang lumalalim yung pag-aaral at pag-imbestiga, lumalawak naman ang intindi natin sa nangyaring bagay na to, malamang baka madagdagan. Tumanggi na rin magbigay ng komento si Vasquez sa mga online comments na nagsasabing nagtatanim ng buto ang ahensya para may maipakitang resulta sa publiko. Anything is possible. Ito ang paalala ng DOJ sa publiko. Madali raw gumawa ng istorya at madali rin umatras kapag walang ebidensya. Kaya sa ngayon, dumedepende lang umano ang ahensya sa material evidence. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. At kaugnay pa rin sa issue ng mga missing sabongeros, makakausap natin ang kaanak ng isa sa mga nawawalang sabongero na si Aurelio Panaligan. Magandang gabi po, Mr. Aurelio. Yes, Miss Ann. Magandang gabi po. Sir, kaano-ano niyo po yung nawawalang sabongero sa inyong pamilya? Bali po, ang nawawala sa aming pamilya, si Mason Ramos, 14 years old, at ang pinsan ko si John Paul de Luna Ramos, 17 years old. Parehong Sila po minors? Yes po. Kamusta na po kayo ngayon? Kami po sa ngayon medyo natutuwa na malungkot, na excited dahil yung improvement po ng aming dati missing sabongero ay ngayon ay justice ang hanap namin dahil yung pagkawala nila ay hustisya naman ang aming hinahanap. At ito po ay sa katauhan po ni Mr. Dondon Patidongan na lumantad at nagbigay liwanag sa hinahanap naming missing at na hustisya na katulad na yung liwanag ay malapit na namin nakikita yung hustisya po namin. Pasensya na ho. Sir, sa isinasagawang pagsisid sa Taal Lake, naniniwala ba kayo na naroon ang inyong kaanak? Sa amin po, naniniwala po kami na kung doon talaga nilagay. Kasi may lumalabas naman po at kung na mga nakita ng buto, kahit ito po ay hindi pa naman nilalabas ang na kung buto ba ng tao o ng hayop o anong klaseng buto. Yes, oo. Sa ngayon, iniimbestigahan pa itong mga contents ng mga sako na nahanap sa Taal Lake, sa Ground Zero. Naniniwala ba kayo na yung mga buto ng tao na nakuha at yung mga na-recover na sako sa Taal Lake, mga buto ng tao ito? Sa amin po,
naniniwala kami. Pero masakit pa rin po sa amin na yung hitsura, yung pinong-pino yung mga buto na yung parang titingnan mo, sinunog, tinadtad, tinatay, napakasahol po, napakahayop nila kung sa paanong paraan nila ginawa yun. Napakasakit. Sir, ngayon po, ano ang inyong nararamdaman sa pagsisid ng Coast Guard sa Taal Lake at nagkakaroon nga tayo ng mga developments dito sa investigasyon sa missing Sabongeros case? Ano po ang nararamdaman ninyo ngayon? Ang nararamdaman po namin ng aming mga 10 sa aming mga kasama na kami po ay masaya, na malungkot, na hindi excited. Yun po ang pakiramdam na ito eh. Yung hindi, halo-halo pa rin po yung aming nararamdaman. Na nagpapasalamat po kami na yung mga ahensya po na nangako at ginagawa po yung kanilang obligasyon, talagang pinapatunayan po talaga nila. Nagagawin nila ang lahat upang mabigyan ng tuldok at hustisya ang aming mga pamilya. At mapatunayan nila sa buong Pilipinas na meron po talaga tayong batas pa. Sir, wala po tayong babanggitin na pangalan kasi may kaso na. Pero ano po ang inyong mensahe sa mga posibleng nasa likod ng karumal-dumal na insidenteng ito? Ang amin lang pong panawagan, sana naman po meron pa rin po kayong kunting awa na nararamdaman sa inyong puso na kayo po ay makipagtulungan, magsabi ng katotohanan. At po yung takot natin sa Panginoon, alam ko po lahat, may takot pa rin po kayo sa Panginoon. Ang pakiusap lang po namin, ang hinihingi lang po namin, sana po makipagtulungan na po kayo upang mapamadali na ito. Yun lang po. Alright, marami pong salamat sa inyong tiwala, Ginoong Aurelio Panaligan. At kaisa po ang Agenda Weekend at Bilyonaryo News Channel sa panalangin na mahanap ang inyong kaanak. Maraming salamat po. Habang pauwi na ngayong araw, ang ilang seafarers mula sa Middle East ay inaalam pa rin ng Department of Migrant Workers ang bilang ng mga namatay na Pinoy seafarers na sakay ng MV Eternity Sea. Narito ang report ni Ivy Reyes. Pauwi na ngayong araw ang 11 seafarers mula sa Middle East na kabilang sa inataking MV Magic Seas na mga Houthi rebels sa Red Sea nitong nakaraang linggo. Samantala, bagamat nauna nang naibalita na may 3 namatay na Pilipino, hindi pa makumpirma ng DMW kung ilan talaga ang casualty sa MV Eternity Sea na inatake rin ng mga rebelde. Matapos isuspinde ang lisensya ng manning agency ng parehong barko, inaalam pa ng DMW kung talagang na-inform ang seafarers na Red Sea ang kanilang ruta. Kung hindi, mas malaking responsibilidad daw ang kakaharapin ng mga ito. Inilihim ba sa kanila yung ruta? Doon sa mga kahalintulad din na insidente, paano natin nalalaman? Baka on-board na sila nung nalaman lang nila yung detalye. Yan, napaka-importanteng katanungan po yan. Yan po yung kasalukuyang pupuntahan ng ating isa sa mga tutumbukin sa investigasyon natin. Pero ang kagandahan po nito, yung kapitan o yung master ng barko ay Pilipino. Under DMW Department Order 1, may right to refuse to sail ang mga marino sakaling malaman nilang delikado ang kanilang destinasyon. Libre ang repatriation at papalitan anumang sweldo ang hindi nila nakumpleto. Nakasaad din sa order na ito ang safeguard clause na mandatong pangalagaan ng seafarers laban sa diskriminasyon. Ibig sabihin, umatras ka man sa biyahe, hindi ka maaaring tanggihan ng mga recruitment agency dahil dito. Mahigit 200 po yung bilang ng ating mga seafarers na nag-invoke ng karapatan ng right of refusal to sail. Kasi mahalaga po sa kanila yung kanilang kaligtasan. Hindi yung benepisyo na matatanggap, hindi yung dobleng sahod na matatanggap, kundi po yung peace of mind ng kanilang pamilya at yung kaligtasan po nila.
Pagdidiin ng DMW, dito pumapasok ang kahalagahan ng International Bargaining Forum na siya nagmo-monitor kung anong mga ruta ang ligtas daanan. Sa latest amended list of warlike and high-risk areas under IBF, kabilang ang Red Sea. Pero ang advisory na ito valid hanggang March 2025 lang. Sa ngayon, 17 ang rescued mula sa MV Magic Seas at 10 naman mula sa MV Eternity Sea. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Sa paggunita ng ika-9 na anibersaryo ng arbitral ruling, nagsama-sama ang mga defense officers at mga ambassadors ng iba't ibang bansa na sumusuporta sa Pilipinas at kumikilala sa landmark decision sa South China Sea. Narito ang Agenda Weekend Report ni Francis Folve. Sabay-sabay na bumusina ang mga barkong lumahok sa ika-9 na anibersaryo ng Permanent Court of Arbitration ruling sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na pumabor sa Pilipinas sa maritime entitlement nito sa West Philippine Sea. Bumusina rin ang lahat ng Navy assets sa buong bansa. That you heed our call and you join us. Isang forum naman tungkol dito ang pinangunahan ng Strat Base at Australian Embassy sa Maynila. Dinaluhan ito ng mga defense officer, mga ambassador ng Estados Unidos, Canada, Britain, European Union, France, India, Japan, Republic of Korea, New Zealand at Vietnam. Ilan sila sa mga bansang sumusuporta sa Pilipinas at kumikilala sa landmark ruling na hanggang ngayon ay hindi tinatanggap ng China. Katuwang din ang mga kaalyadong bansa sa modernization efforts ng AFP at PCG para sa pagpapatrolya at kontra sa pambubuli ng China sa sigalot sa laot. Together we send a clear message that coercive actions have no place in international law. As we commemorate the 9th anniversary of this landmark ruling, let us renew our common commitment to a free and open Indo-Pacific. Working together, we will ensure that the South China Sea remains a sea not of conflict, but of opportunity, a space for peace and prosperity for all. It is clear our defense relationship is at an historic high, grounded in a shared commitment to supporting a peaceful, stable, and prosperous region. We must remain steadfast in our defense of international law and the rules-based order that is the lifeblood of our way of life. Magbibigay daw ng 100 million pesos na halaga ng kagamitan gaya ng drones ang Australia sa PCG para sa maritime activities nito. Pinaplansya na rin ang iba pang kasunduan sa ibang mga bansa para sa depensa. Malayo-layo na raw ang narating natin sa laban sa ating teritoryo. Pero sabi ng DFA, marami pang dapat gawin. The Philippines has shown that it truly practices what it preaches with its enactment of the landmark and UNCLOS-compliant Philippine Maritime Zones Act and the Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. We are also pushing towards the standard naming of the 131 features in the Calayan Island Group. Tagumpay rin ng West Philippine Sea ang nanalong docu na food delivery na nagpakita ng sakripisyo ng mga sundalo at hirap ng paghahatid ng supply sa mga residente at tropa sa dulong karagatan ng bansa. Kinilala ang docu sa international competition sa New Zealand kamakailan. Para sa Agenda Weekend, Francis Polbe, Billionaire News Channel. Abangan, Park Seo-joon may mensahe sa kanyang mga Pinoy fans. Marami pa tayong mga balita sa pagbabalik ng Agenda Weekend.
Kaliwat kanan ang inihahaing panukala kaugnay sa iligal na online gambling. Nagbabala na rin ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa mga celebrities na nag-e-endorso ng iligal na online gambling. Alamin natin ang opinyon ng isang eksperto. Makakausap natin ang kilalang cyber lawyer na si Attorney Nicasio Nick Conti. Magandang gabi po, Attorney Conti. Magandang gabi, Ann, at magandang gabi sa taga-subaybay na inyong programa. Attorney, una sa lahat, sa likod ng mga kaliwat kanang panukala, kayo po ba ay willing magtestigo o magbigay impormasyon sa Kamara o Senado ng inyong nalalaman kaugnay sa online gambling? Bilang CEO ng Capstone Intel Corporation, nais naming ibahagi ang resulta ng aming pag-aaral. And as early as 2023, nagkaroon na kami ng survey na ang lumalabas po ay 6 out of 10 Filipinos po ang nagsusugal. 6 sa bawat 10 Pilipino ay nagsusugal online at ang edad po ay kinabibilangan ng 18 hanggang 40 taon, so 40 years old. At tinanong din po namin, ano po ba ang nagtutulak sa mga Pilipino para lumahok o mag-try ng online gambling? Sabi po ng aming pag-aaral, 39% po ang sumusubok upang sila ay swertehin. At 32% naman po ang naglalaro online dahil gusto po nilang kumita ng mabilis. Atin din pong sinuri ang frequency ng kanilang pagtaya online. At lumalabas po, 30% po ay tumataya ng 2 hanggang 3 beses po sa isang linggo. At 42% naman po ang tumataya at least 1 month. Ano pong ipinapakita ng survey? Ito pong online gambling ay hindi na po ito isang underground na gawain o diversion. Ito po ay mainstream na po o lifestyle, naging nakagawian na. At sa iba't ibang kadahilanan, makikita po natin na ang nagtutulak po sa kanila ay desperasyon, gusto pong kumita ng mabilis. Kaya po ang nakita ay ito'y isang health problem sa po ito more than a regulatory issue. Attorney, hindi po kaya sa oras na maipasa ang mga batas na naglalayong iban ang online gambling, hindi kaya mag-underground naman ito? Naniniwala ba kayo na dapat i-regulate lang itong online gambling? Ang naging panukala po namin mula po nung nagdaang taon ay i-regulate muna ang access to online gambling. Kaya po ito nagpo-proliferate for 2 reasons. Number 1, anonymity. Number 2, because of access. So we agree with the proposal na i-regulate po ang online gambling, hindi po absolute ban sana. Because there is really a danger, baka nga po sila mag-underground. So mas mahusay na i-regulate po ito ng mahusay ng PAGCOR at mag-upisa po tayo sa pagre-regulate ng access sa mga links at sa mga apps and websites po nila. Right. Kahapon, nag-issue po ang PAGCOR ng kanilang polisiya o regulasyon. Ipinatatanggal na po ang mga billboards, mga ads at i-regulate ang mga advertisements sa televisions and other platforms, pero hindi po nabanggit ang online platforms. Ang atin pong panukala sa PAGCOR, sana po ang ipagbawal ay ang online advertisements po ng mga gaming apps. Sapagkat dahil online nga po ito, nagiging accessible po ito. Hindi lamang po sa mga ordinaryong Pilipino, lalo na po sa mga kabataan talaga namang digitally inclined. And the worst case is even minors po na nagagamit ang telepono ng kanilang magulang, wala pong KYC, minor de edad, nakakapaglaro po sila. So sana maging stricto po ang regulasyon ng PAGCOR at unahin po ang pag-regulate sa access by actually imposing a ban on all forms of advertisements, similar sa ginawa po ng bansang Italia. Italy issued a dignity decree, yan po ang tawag nila, dignity decree on 2018, absolutely banning all forms of advertisements involving gambling. Right. Sa totoo lang po, meron tayong kaparehong batas, meron po tayong absolute prohibition para po mag-advertise ng sigarilyo and other
tobacco-related products. Dahil ito daw po ay nakakasama sa kalusugan. And following that example, pwede rin tayong magkaroon ng batas kung saan binaban po natin ang lahat ng klase ng advertisement para po hindi ito makainganyo o makapag-anyaya, lalo na po ng mga vulnerable sectors, lalo na po ang mahihirap, ang mga kabataan na talaga pang prone sa gatinong klase na mga endorsement ng mga sikat na mga artista and influencers giving legitimacy to this kind of activity, pero dapat po regulated talaga. Now, thank you very much for your insight and for your time. Maraming salamat, Attorney Nick Conti. Thank you very much po. Dumating sa bansa ang tinaguriang OPA ng bayan. Alamin natin ang sitwasyon doon. Live mula kay Monique Tuzon. Monique. Yes, hi Anne. Yung favorite OPA ko na si Park Seo-joon is here in Manila. And it's not just me that's excited. A lot of his fans are here and they're so excited to see him in person at the Smart Araneta Coliseum. And I'm willing naman to share him. Kanina, there was a press con where it was revealed na siya ang bago na endorser sa isang healthy na food brand dito sa Philippines. Very timely ito kasi the food brand is known to promote fitness dito sa bansa. When Opa was asked about his workout routine, grabe Ann, na-shock ako. Kaya pala he's so attractive. Yung workout niya consists of stretching for 30 minutes, tapos weight training for 30 to 40 minutes, and wait lang, hindi pa tapos. For the finale, he runs pa 5 kilometers after all of that. Kaya ba natin yan, Ann? Masyado naman advanced yung workout niya. Pero for those who are just starting, sabi niya, just start moving and don't overthink it. When asked what he is looking forward to the most here sa Philippines, sabi niya his fan meeting of course. Yung connection niya daw kasi sa Filipino fans is special. Nag-thank you siya kasi dahil sa mga Filipino fans, he can continue his acting career and more projects in the future. 너무 많은 분들이 환영해 주시고 From the airport last night, really, I received a very grand welcome from my Filipino fans. And if I think about it, a few years back, I would have never thought that the K-contents would be this wide, the K-wave would be this wide. And seeing how the different contents have become more easily accessible, it has also become the reason why I am also able to continue my works and also continue to share my different works to the different people. So through that, also coming here and also meeting the new different people, meeting my Filipino fans, and also having this event, I'm very happy that we have this connection together. The feeling is also mutual kasi sabi ni Opa, he's also excited to meet his Filipino fans. Monique, I can feel the excitement in your voice because you got to spend your Saturday with your favorite Opa. Before I let you go, ano ang naging reaction niya sa mga Filipino fans? Nagulat ba siya na ganito kalaki ang fan base niya here in the Philippines? Actually, nagulat siya. He really loves coming here sa Philippines. And grabe, ang dami tao dito. Yung mga fans, super kilig. Pati ako, super kilig. I'm so close to my one and only Opa. And it's not just me and the fans. May mga celebrities din. Sila RC Munoz and si Chi Filomeno nandito din. And si Robina Gokongwei, yung ultra-billionaryo, fans din pala sila ni Opa. And back to you. All right, maraming salamat, Monique Tuzon. At yan ang ating Agenda Weekend ngayong Sabado ng gabi. Ako si Ann Asis Carilo. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.